This year, papasa ako sa RQA. First try ko to, huhu, manifesting Ma'am Crisita. Yes, walang imposible po. And now, let's have our part 6. At sabi ko nga po sa inyo, alamin naman natin paano tayo makakakuha ng code. At paano nga ba mag-register. So, marami na rin ngang nagtatanong sa atin kung paano daw po. Ma'am, hindi po nabubuksan yung link. Okay, tignan natin yan. Pag-usapan natin yan. At dito nga, depende sa level ninyo yung pupuntahan ninyong link. And dahil nga tayo ay BE Ed, itatry ko itong General Education. So, itatype ko po ito. At ito nga, pupuntahan na natin itong link na ito. And ito na nga yung initial evaluation form. So, yan, pindutin lang yung I have agreed, then next. At ito nga, choose position, anong level, elementary of course. Then, lalagay mo lang yung name mo. So, yan, age, sex, civil status, religion, yan yung mga tanong. And kung ano yung previous or present position mo. Then, next ulit tayo, educational background naman. And then, kung anong degree and with master's degree. Next naman po yung mga trainings. Total number of experience, latest date of appointment, eligibility, ito yung sa PRC ID. And then, letter of intent, voter's ID, voter certification, yung mga ipapasa din dito. And after nyan, isubmit ninyo. May magre-reply sila sa inyo, sasend nila sa inyo kung ano yung magiging code ninyo. At yun nga, paano natin makukuha yung code natin. So, kailangan natin mag-register or magkaroon ng initial evaluation form. Tandaan, depende yan sa inyo kung pang high school na kayo, pang elementary. At ito nga, kakabasa ko lang, basahin nyo itong number 5. Remaining applicants in the CAR RQA for SY 2024-2025, including those who failed to meet the cut-off score of 50 points. Yung mga hindi pa ganon nakapasok dun sa RQA, yung medyo kinulang tayo, may opt to carry over their scores and update their credentials without having to undergo the entire recruitment process. Ibig sabihin, pwede nyo magamit yung dati nyong scores. Yung hindi na kayo susunod dun sa lahat, yung entire requirement process. Entire recruitment process. So, ang gagawin nyo lang, mag-submit lang kayo ng letter of intent to participate on the recruitment process. Ito yung sinasabi nila, like for example, kung naka-perfect ka na ng demo and TRF, okay lang wag ka na mag-demo and TRF. Kumbaga, may mga i-update ka na lang na score. Pero yun nga, kung bumagsak ka dahil sa demo and TRF, syempre, ayusin mo. Galingan mo. Kaya mo yan. Ikaw pa. At ayun nga, sabi nga, yung topic sa demonstration, teaching, during the orientation, ibibigay po yon sa araw ng orientation. And wala na daw pong consideration para sa mga hindi mag-a-attend ng orientation. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. And sa susunod na part naman, alamin natin yung mga requirements.